Good day everyone. Today po may bago na naman tayong tutorial na ilalatag, which is ito po yung Portrait Studio setup, no? So itong pinapakita ko sa inyo is testing or sample or preview lang ng kung ano yung mga gagawin natin or ano yung mga ituturo natin sa mga susunod na mga content natin, no? So ito, tinetesting lang natin yung mga gamit natin, yung mga nabili nating gamit. So bali bumili po tayo ng mga gamit para lang sa tutorial natin. So para makita nyo kung ano yung mga kailangan nyo gamitin kung gusto nyo po magtayo ng portrait studio, no? So kung nakikita nyo, nagsisetup tayo dyan, ang gamit nating mga papel dyan or yung backdrop ay hindi na yung sequins na yung katulad ng ginagamit sa photo booth. So, ginagamit natin dito ay yung seamless backdrop na, no? Seamless paper backdrop, no? Tapos, gagamit din tayo dyan ng mga fill light. Tapos, yung strobe flash natin, gagamitin din po natin dyan, no? Bali, abangan nyo yung mga susunod na video natin after this. Kasi ito, quick demo or preview lang ng mga tutorials po natin, no? So magsa-sample setup tayo, tapos tignan nyo muna kung ano yung gagawin natin para makakuha kayo ng idea kung ano yung mga dapat nyong bilhin or gamitin, lalo na kung meron na kayo neto, no? So dito sa gamit natin, gumamit tayo ng backdrop, yung backdrop stand, yung normal na ginagamit sa mga photo booth, yung backdrop stand na yan. So, hindi yan heavy duty. So, for sample lang, no? So, yan. Kung nakikita nyo, sinesetup ko na yung ating strobe flash. Yung strobe flash na gamit natin dyan ay yung Godox SK400. Yan yung normally na ginagamit ko sa photo booth natin, no? Sa mga tutorials. So, yan yung cord niya. Sobrang haba po niyan, no? So, kung meron kayong budget, ang gamitin yung so paggagamit kayo ng bubuo kayo ng portrait studio ay yung strobe flash na yung AD200, no. So maganda po yun, medyo pricey lang kung may budget po kayo. Pero kung mas mababa yung budget nyo, the best nitong SK400 po, no. Kuha kayo ng dalawa, no, para may extra po kayo or para gamitin nyo sa magkabilang side, no. So bali yung strobe flash natin ay yung magiging key light natin, tapos yung dalawa sa baba yan yung magiging fill light natin. Pero yung fill light niyan is mahina lang, parang lang siya. Pampaganda lang. Kumbaga sa lock garnish lang po siya, na pampaganda lang po. Kasi dapat mas malakas yung gagamitin yung fill light, no. So yan, gumamit tayo dito ng umbrella na diffuser para dun sa ating SK400 po, no. Pagpasensya nyo na yung lugar natin kasi medyo masikip, tsaka wala tayong pwesto na pagsisetup at kaya dito lang tayo sa labas ng bahay. So ayan, yung gamit pala natin dyan na yung stand ng strobe flash natin ay yung heavy duty na backdrop stand, no. Tinanggal ko lang kaya isa lang po yan. Tapos ang gamit natin yung sa may backdrop stand natin na pinaglalagyan ng seamless backdrop natin. Yan yung yung nabibili sa Shopee. Not sure, nakalimutan ko magkano yung price niya, pero nasa around yata yan, 700 po. Yan, no. Ayan, so dito sa part na to, sinesetup ko lang muna yung ating strobe flash, no. Kino-connect natin dun sa ating trigger, which is yung X2T. So kapag so yung tutorial natin nun, meron na po tayo, no, nasa YouTube po kung paano i-connect yung strobe flash at saka yung X2T. So kunin natin yung camera natin. Ayan. Pakita ko lang sa inyo para makapag-setup na rin tayo. Bali, yung gagamitin natin camera dito is yung ating Canon na 200D, no? Tapos gagamit tayo ng trigger na X2T. So kung napanood nyo na ibang vlogs natin or content, nagturo kung paano nyo i-connect yung inyong trigger sa inyong strobe flash. So sundan nyo lang po yun para hindi po kayo malito. Yun po yung detailed tutorial po. So dito kasi i-connect ko na siya diretso para hindi na masyadong humaba yung yung video natin.
Tapos, iti-testing na rin natin, no? So, dahil outdoor tayo, kahit yung modeling light, kahit hindi nyo na po siya paganahin, kasi maliwanag naman, so normally ginagamit siya kapag madilim yung lugar nyo, pag mga indoor shoot, or indoor yung studio nyo, gamit po kayo ng modeling light, no, para makita yung subject nyo. So sa ngayon, ang gagamitin lang natin yung key light natin na SK400, tapos yung magiging fill light natin, itong ano lang, yung dalawang maliit. So dito, nagte-test shots lang tayo. So sa susunod, gagawa tayo ng yung video, simulan natin sa start. Tapos papakita ko sa inyo yung application na ginagamit sa Portrait Studio, or yung kung ano man studio yung mga nakikita nyo. Tapos i-demo ko din sa mga susunod na video kung ano yung function ng mga buttons dun sa application na gagamitin natin, no? So bali sa photo booth, ang ginagamit natin dun yung DSLR booth, no? Pero dito ibang apps yung gagamitin natin. Hindi ko na muna babanggitin para para hindi kayo ayun. Sa susunod ko na lang po babanggitin ko ni apps. Papakita ko na lang sa inyo. So sa ngayon, ayan, magte-test shots muna tayo. Wala tayong model. Model natin tong baby kong makulit. So ayan po siya. Nangungulit din. So test shot lang. So kapag magte-test shot kayo, testing nyo muna mag-auto, no? TTL nyo lang muna yung inyong mga trigger or yung mga flash nyo. Kung may TTL po, para makita nyo yung kasi auto nyo lang muna yung yung inyong camera para may baseline lang kayo kung ano yung susundan nyo, no? Tapos mag-manual po kayo para mas makontrol nyo po yung yung inyong camera. Ayan. Dito, ayan, nagte-test shot na tayo. Testing natin yung ating baby ko makulit. So ayan po siya, nakaharap siya sa camera, no? And support nyo po itong vlog natin, no, para masundan po ng mga susunod na tutorial, no? Bali, siningit ko lang itong Portrait Studio natin, pero yung sa version 6 na tutorial natin na DSLR bot is continue ko pa rin yan, no? Hanggang matapos natin yung mga topic natin sa version 6, no? Then at the same time, gagawa ako ng mga video sa Portrait Studio. Medyo mahaba kasi yung yung mga content dito, kasi since start pa lang tayo, syempre nagko-collect din tayo ng mga gamit, tapos yung mga application na gagamitin, pinag-aaralan pa natin, no? Hindi natin siya pwede ilabas na hindi natin pinag-aaralan ng basta-basta lang, no? So ayan, dito nagte-test shot lang tayo para tinitimpla-timpla lang muna natin kung ano yung mga tamang setup, no? Para pagka nilabas ko yung video or yung tutorial, at least may basis tayo na tama yung ginawa natin, tama yung natin, camera setting, no? So ayan, lipat natin ng konti lang yung camera para makita nyo lang din yung ginagawa namin. So ayan, ito yung model natin makulit para yung mga sample, no? Ayan. So mamaya makikita nyo yung ilang shots na tinake natin para makita nyo rin yung output. Tapos sa mga susunod na tutorial natin is magtuturo po tayo ng kung paano yung post processing or post editing po ng mga photos, no? So gagamit tayo ng Lightroom, no? Lightroom sa ating post processing. So bali dito sa Portrait Studio naman, mostly hindi naman siya kailangan ng post processing, pero kapag nag-portrait kayo nag-outdoor shoot kayo, is kailangan nyo po ng post-editing na process, no? So, gagamit tayo ng Lightroom, no? Abangan nyo yung tuturo ko kayo kung paano gumamit ng Lightroom. From basic to advanced din. So, yan, pinapakita ko sa video yung mga ilang shot natin na nakuhanan. So, ayan yung mga output shots ng ating gamit yung seamless backdrop, no? So, maganda yun. Pag nasa indoor shoot, syempre, mas solid yan, mas maganda yung ilaw. So ngayon kasi medyo madalian pa yan, yung part na yan. Tapos, pwede pa kayo din mag-add ng post-processing din
para mas mapaganda nyo pa yung photos nyo, no? So yan, nakita nyo yung mga shots natin na maganda naman yung output. Yung camera setting natin, so abangan nyo sa mga maya mag-ano ako. Babaguhin natin yung camera natin, i-on natin yung mic natin. No? Good day po everyone! May tuturo ako sa inyo simpleng setup, no? Nag-setup tayo ngayon ng simpleng studio booth na ganito yung gagawin nyo kapag nag-setup kayo ng studio booth, no? So, pangit lang yung place natin kasi wala tayong place na pagsisetupan, no? So, pagtisan nyo yung lugar natin. Pero, mahalaga naman yung makita nyo yung yung setup lang, no? So, pakita ko yung setup natin. Wait lang. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung setup natin, no? So, ito yung setup natin. Gumamit tayo ng SK400 na strobe flash, saka diffuser na umbrella. So, pansin nyo yung gamit natin dyan na heavy duty na stand na. Tapos, gumamit lang tayo ng dalawang fill light. Ito yung fill light natin. So, actually, pampaganda lang ang mga fill light na. Hindi siya ganun kalakas. Pero, pang-akit lang ng mga client, customer, yung mga fill light na yan, na lalo na kung mahina. So, ito yung natin. So, gamit natin. Gumamit tayo ng seamless backdrop na pa-portrait yung natin. Setup. Tapos gumamit tayo ng backdrop stand. No? Ayan. So, pakita ko sa inyo yung setting ng natin, ng camera natin. Pinin ko lang yung camera. Hindi, wala. Video. So, ito yung camera gamit natin. Ito yung camera gamit natin. Gumagamit tayo ng EOS Canon na 200D. Ito yung camera gamit natin, yung Canon na 200D, no? Tapos, gamit tayo ng trigger na X2T, no? Yan. Tapos itong SK400 natin. Yan, no? Partner yan, no? SK400 tsaka itong X2T natin, no? So, nagawa ko na ng video kung paano tutorial na itong pag-connect ng X2T na trigger tsaka itong SK400. So, kung meron kayong mga strobe flash saka X2T, same lang process yan, no? Tapos, ayan, yung setup natin. Tapos, sige, open natin yung camera natin. Pakita natin kung ano yung setting natin. So, pansinin nyo, meron na tayo kasi na previous shots kanina. Ayan. Meron na tayong mga previous shots. Kung makikita nyo, ayan. Ito natin, ayan. Yung mga shots natin. Ayan, gamit yung ating seamless backdrop nyo. Ayan, kita ba na maigi? Wala po. Ayan. So, i-flash ko na lang sa screen yung mga shots natin, no, para hindi nyo kasi baka hindi nyo makita na maayos. So, ayan, no? So, setting natin dito sa, sa setup natin, kapag nag-setup ko ng mga studio. Ayan. So, pag-lalaroan yan din, no? So, sa atin, naka 116 yung natin, yung strobe flash natin, no? Tapos, lagi naman naka-on yung natin, yung modeling light. So, kapag ganitong malakas yung ilaw, umaga, tapos nasa outdoor kayo, kahit huwag nyo na yun yung modeling light kasi hindi siya mapapansin din naman, no? Pag mga indoor shoots yan, or gabi, yan, pwede nyo i-on. Pag naka-outdoor kayo, basta mga madilim. Tapos, sa camera setting natin, yan, strobe flash natin, 116. Tapos naka-manual setup tayo. 80. Setting lang kayo ng mga 125 lang. Ayan, 200, 160. Sa ganito, yung lights yung ganitong shots. Yung ganitong shots yung naka-flash sa screen nyo. Yan, yung ganitong shots yung naka-flash sa screen nyo. Ito yung setting natin kanina. Yan, naka 160 tayo, tapos naka F8, tapos ISO 200 lang natin, no? ISO 200 lang. So, yan yung setup natin dito sa print natin sa mga shots natin dito, mga test shots. Yan. So, kung nagustuhan nyo yung setup natin na yan, no? Yan. Wala kasi tayong model.
hindi tayo makapag maraming test shots. Ito yung fill light natin, yan pakita ko ulit. Fill light, dalawa yung fill light natin. So pakita ko na malayuan. So yun yung setup natin. Sorry, pasensya na sa lugar natin, wala tayong pwesto maganda. Ayan. So ito yung backdrop natin. So marami tayong klaseng seamless backdrop naman. Iba-iba yung kulay na meron tayo. So since tutorial lang naman to, since tutorial lang to, isa lang yung nilabas natin. So pagdating sa camera naman, ang suggest ko lang, kapag ka mga portrait shot, mga portrait, at least F8 pataas, lalo na kung mga ganito yung backdrop nyo, gumagamit kayo ng ganitong backdrop, mga one color lang, mga seamless, para kitang-kita yung kulay ng likod nyo. Yan, backdrop. Tapos yung aperture nyo, at least 8 pataas, F8 pataas. Then yung sunod naman nyo na i-set up yung ISO kahit lang. Since dahil may strobe flash tayo, ISO 100, 200, 400, pwede na yan, Yan, paglalaruan nyo lang. Tapos sumunod niya set up nyo naman yung inyong shutter speed. So normally nasa 125 pataas yan kapag indoor or outdoor kasi maliwanag naman. Tapos yung lights, yung strobe flash nyo at least lang 116 lang And then pa ba? Pakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng seamless backdrop na meron tayo. Pasok tayo sa loob. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung storage natin. Medyo magulo. Ito yung photo booth natin, Ayan. Ito yung nakikita na ibang tutorials natin. Ito yung nakikita yung photo booth. Ito yung iba't ibang klase ng seamless backdrop natin. So, meron tayong pink. Meron tayong, ano ba ito? Anong color to? Coffee. Ayan, may coffee tayo na Tapos, meron din tayong kulay red. So, yung mga may hilig sa red na yung mga backdrop na red. Meron din tayong orange na ating seamless backdrop. Tapos, meron tayong yellow. Gusto nyo ba maglagay ako ng link ng mga seamless backdrop? So, meron pa tayong isa dito, heavy duty na stand din natin. Tapos, ito yung photo booth natin. Ayan. Kung nanonood kayo na iba akong tutorials, nakita nyo na kung paano gumagana itong photo booth natin. Ayan Tapos, so balik tayo dito sa setup natin So, yan. Ito yung ating backdrop na may seamless paper. So, ito yung ating strobe flash, Strobe flash na SK400 na may kasamang diffuser. Fill light natin, dalawang fill light. Ayan, So, ayan, kung nagustuhan nyo yung natin. Yan. Dagdag ko lang, singit ko lang sa tutorial natin. So kung nagpaplano kayo na mag-studio setup, dapat meron din kayo nito para less hassle kapag magpapalit kayo ng inyong mga seamless backdrop. Tapos ito yung mga roller na gamit natin. So make sure lang kung magpaplano kayo na magtayo ng studio. Ayan, kung gamit kayo nito medyo may kamahalan lang din siya. So, nasa around 3,000 plus siya. So, apatan yan yung sa roller natin. So, backdrop roller or seamless backdrop na roller. So, apat yan, apat na chain. Ayan. Ayan, So, pagka meron na kayo niyan, hindi nyo na po kailangan na itong backdrop stand natin. So, sa wall mount nyo na lang yan, parang ganito. Yan, tapos ipapatong nyo yung inyong mga seamless backdrop, So, apatan yan. Pwede kayong apatan, Ayan, Tingit ka lang to sa video natin, sa tutorial. Ito nga pala yung ating mga seamless backdrop. So, meron tayong gray, orange, pink, yellow, brown, at saka yung pula natin, Tapos bukod doon, so kung magtatayo ka ng studio, bili rin kayo na ito, So medyo malaki lang siya, kung pansinin nyo.
kung gaano siya kalaki. Ayan. Ayan. Malaki siya. Collapsible backdrop po yan. So, ito yung mga ginagamit kapag may graduation or yung maganda yung background, no? So, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, no? Kapag bumili kayo nito, sa Godox po yan. Yan. So, ganyan yung pinaka-itsura niya, no? Open natin. Makita niyo yung itsura. Yan yan. Then, so, pag bumili kayo ng Godox na ganito, seamless backdrop. So, meron kayong kasamang ano to? And, ang tawag dito? Reflector. So, meron puting reflector, tapos meron din niyang silver na reflector na pag bumili kayo. Tapos, syempre, the backdrop itself. So, anong kulay na ito? So, open natin, no? So, turuan ko kayo na ito later kung paano binubuksan or ginagamit ito. Or kino-close kasi medyo mahirap siya, no? Wait lang, ha. Ginagawa mo. I-video mo nga saglit, ha. Pakita nga lang to. So, ganito siya. Pagka tatanggalin nyo sa box, pakita ko sa inyo yung itsura niya. So, ito siya nabilog. So, pabilog siya. Pagbubuksan nyo, yan. Yan lang. Pansin niyo, malaki siya. Yan, no? So, kung isasarado nyo siya, turuan ko kayo, step ganito lang, oh. Yan. Overlock nyo lang. Ay. Sige, mamaya na lang pa. Yan, oh. So, ito yung ano natin, collapsible backdrop. Kung napapansin nyo, malaki siya. No? So, yan yung itsura niya. Yan. So, pag tutupin nyo siya, ganito lang. Pababa lang. Hawakan sa gitna. Tapos, yan. Ay. Sige, mamaya na. Ano ka na naman. Ipakita ko lang muna yung sa inyo yung backdrop, no? Itsura. So, ito yung collapsible backdrop. So, dito lang siya. Ayan, itsura niya. So, ito yung collapsible backdrop natin. So, napapansin nyo kung gaano kaganda siya, no? Kita nyo ba? Tabingi lang yung pagkakalagay natin kasi Hindi mo na iyong yung isda. yun lang yung meron tayo, no? So, ito yung collapsible backdrop natin. So, kung gusto nyo nito, meron siya Shopee nito, nasa around 3,000 plus din po. So, ayun po, kung nagustuhan nyo yung tutorial natin, comment lang, no, kung ano yung mga gusto nyo pang matutunan about sa studio. So, sunod yung ano natin na gamit tayo ng application na ginagamit sa studio. No? Kung ano yung pwedeng application na pwede na ginagamit mostly ng mga photo studio owners, no? Papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung setup tsaka yung application na gagamitin dito, no? So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please pa-like and subscribe na lang po. Thank you for watching.